na mag-like and subscribe sa atin pong channel upang atin pong mas may parating sa nakararami ang kaligtasang hatid at mga aral sa atin na mabuting balita ng Panginoon na siyang nilalaman po ng bawat video sa ating channel. Sama-sama po natin kilalanin ang Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Nung patayin ni Cain si Abel, pinatunayan ng wika ng Diyos na si Abel ay matuwid. Kasi patay na siya, nagsasalita pa. Ang kanyang dugo nagsasalita pa. Ang propeta po kasi nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya ibinilang ng Panginoong Hesus si Abel na propeta. Basahin po natin sa Mateo. Pakinggan nyo sa 23:35. Kapatid na Daniel. Upang mabubo sa inyo ang lahat na matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa, buhat sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na pinatay ninyo sa pagitan ng santuario at ng dambana. Ayan, sabi ni Kristo sa mga Hudyo, mabibilang sa inyo, pananagutan ninyo ang lahat ng matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa mula sa dugo ng matuwid na si Abel. Ba? Lalabas si Abel, isinama ni Kristo sa hanay ng mga propeta. Mula sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na pinatay ninyo sa pagitan ng santuario at ng dambana. 37. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta. Tayo, propeta yung binanggit ni Kristo eh. Kaya ikinukonsider ng Panginoong Hesus si Abel na propeta. Mula sa propetang si Abel, pinatay na ng masasamang magkakalahi na ito. Unang-unang kalahi niyang mga masasamang tao na yan si Cain, na pumatay kay Abel na kanya mismong kapatid. Tapos, lahat ng mga propeta hanggang kay Zacarias, pinatay nitong mga taong masasama. Kaya ang sabi, upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinuhos sa sanlibutan. Basahin natin ang 11:50 ng Lucas. Upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinubo buhat ng itatag ang sanglibutan. Tuloy. Mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana at ng santuario. Oo, sinasabi ko sa inyo na ito'y hihingin sa lahing ito. Lahat ng propeta, pinatay nitong mga taong masasama. Magkakalahi ito hanggang sa panahon ng mga masasamang tao sa panahon ni Kristo. Hihingin sa inyong lahi ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinubo buhat ng itatagang sanlibutan mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana. Kaya alam na natin ngayon yung palang panahon ni Abel, panahon ni Seth, panahon ni Abraham, ni Noe, etc. Yun ang panahon ng mga patriarka. Nagsasalita na ang Diyos doon. Oh. Pero kung itutuloy natin sa 1:2, umpisahan natin uli sa 1:1, kapatid na Daniel, hanggang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang anak. Nung suguin pala ng Diyos ang anak sa lupa, nagsalita siya sa pamamagitan ng anak
ang panahon na pala noon, mga huling araw na. Yung Diyos na nagsalita nung unang panahon sa ating mga magulang, sa sari-saring paraan, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta, yun ding Diyos na yon ang nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Noon palang dumating na ang anak, considered na pala yun mga huling araw. Sa pamamagitan ng salita na nakasulat sa Biblia, mag-umpisa pala nung dumating sa lupa ang Panginoong Hesukristo. Panahon na pala na ang tawag sa Biblia, mga huling araw. Alam mo kapatid, kung mag-aaral tayo ng mas malalim, kaya ko naman sinasabi ito, by chance, baka merong ganong interes ang tao na nakikinig. Kung mag-aaral tayo, napakarami ng panahon na lumipas sa mundo. Bago dumating ang tao sa mundo, bago inilikha ang tao sa mundo, bilyon taon na ayon sa siyensya ang mundo. Ang mga hayop, ang mga halaman, bilyong taon nang umiiral bago nilikha ng Diyos ang tao. Kung i-consider pa natin yung bilyong panahon na yon, marami ng panahon yon. Imagine, the calculation of science is that the earth is 4.5 billion years old. Ang tao po sa mundo, wala pa pong 10,000 taon. Ang mundo, bilyon-bilyong taon na. Parang pinaraan ng Diyos ang mahabang panahon. Piniprepare ang mundo to be a fit o karapat-dapat na lugar, tahanan ng tao. At meron naman tayong pruweba sa mundo na ang mundo po napakatagal ng panahon umiiral. Yung mga records ng fossil, yung mga layers ng mundo. Kasi ang mundo po, yung mga dating, halimbawa, yung dating lupa, natatakpan yan. Pag mayroong pumutok na bulkan, matatakpan, magkakaroon ng ibang layer. Pumutok uli yung bulkan, magkakaroon na naman panibagong layer. Kaya sa pag-aaral po ng mga scientists, merong layers and layers of the earth. Nagpapakita ng maraming panahon ng lumipas. Meron silang tinatawag na pre-Cambrian period. Meron silang tinatawag na Cambrian period. Meron silang tinatawag na post-Cambrian period. Ang kahulugan nun, yung mga natuklasan nilang mga fossils, mga bangkay, mga bungo, mga buto ng mga hayop, mga halaman, mga bakterya, no? Na nabuhay nung libo-libo, milyon-milyon, parang mga dinosaur. Ayon sa siyensya, yung mga dinosaur na yan, nang matay sila, 300 milyon taon na nang mamatay ang mga dinosaurs. So marami na pong panahon. Wala lang tayong panahon para isa-isahin ko sa inyo. And I do not want to turn this program to be a scientific study of paleontology, archaeology, kung ano-ano. Hindi naman po tayo scientifico. Pero maiintindihang madali na napakarami na pong panahong nakalipas sa mundo. At ako'y isang saksi. Nakakita ako ng kalansay ng dinosaur nung pumunta ako sa England. Yung Natural History Museum doon, kasama kong kapatid na Daniel. Nakita namin yung napakalaking dinosaur. Sabi ko, palagay ko kung buhay itong dinosaur na ito sa panahon natin ngayon, pag naggagala sa London yan, maraming masasaktan Bakit? Buntot na buntot pa lang, pagkahaba-haba, pag pumagaspas ang buntot niyan, basag ka. Ang lalaki ng mga dinosaur. Noong mga panahon na yun, wala pa pong tao sa mundo. Wala pa po noon. Kaya masasabi ko sa inyo, isang maaring hindi naman pinag-uukulan ng pansin. Nung likhain si Adan,
Wala nang dinosaurs noon. Extinct na ang dinosaurs. Kasi manganganib si Adan at ang human race kung buhay pa ang mga dinosaurs noon. At tama naman ang sinasabi ng siyensya, bago naging tao si Adan, ay namatay na ang mga dinosaurs 300 million years or 165 million years or 65 million years na, no, napatay na yung mga dinosaurs. So napakahaba ng panahon ang naganap sa mundo. Basahin natin itong impormasyon na ito sa siyensya, kapatid na Daniel. Sabi po dito, dinosaurs went extinct about 65 million years ago. At the end of the Cretaceous period, after living on Earth for about 165 million years. Ang kalkulasyon ng mga siyentipiko, 165 million years na buhay ang mga dinosaurs sa mundo, pagkalalaking mga hayop, tapos namatay sila 65 million years ago, nag-extinct sila. Kaya yung kanilang mga taba, yung kanilang mga fossils na iwan sa mundo, yung mga taba niyan, yan ang nangyaring mga krudo, yung miniminang gasolina ngayon. Pati yung mga halaman na nag-exist nung panahon ng mga dinosaurs, yan ngayon ay nandun na sa ilalim ng lupa, yung mga taba. Alam nyo kasi ang taba, hindi nag-e-evaporate yan, mga kapatid eh. Isa sa mga dapat nating maintindihan, yung taba o yung mantika, hindi nag-e-evaporate yan. Eh pagkalalaki ng dinosaur, siguro pagkararaming taba nun. Yung kanilang mga taba, pati yung mga halaman noon na nagpo-produce ng taba. Maaaring tanongin nyo, meron bang halaman nagpo-produce ng taba? Marami po. Gaya ng mga puno ng nyog. Ang nyog may taba o mantika. Hindi naman po nag-evaporate yun basta-basta. Malibang sindihan mo. Maiipon yun. Nag-ipon muna ng nag-ipon sa mundo ng mga resources na kakailanganin ng tao. Kaya may mga dinosaurs, nagkamata, yung kanilang mga taba, napunta sa ilalim ng lupa, nagkaroon ng mina ng mga taba ron, mga taba, na pinagkukunan ng krudo, ng oil. Ayan, basahin na nga natin ito para maintindihan ng punto ko, kapatid na Daniel. Fossil fuel, any of a class of materials of biologic origin occurring within the Earth's crust that can be used as a source of energy. Fossil fuels include coal, petroleum, and natural gas. They all contain carbon and were formed as a result of geologic processes acting on the remains of mostly plants and animals that lived and died hundreds of millions of years ago. Ayan, animals and plants that died hundreds of millions of years ago. Eh imaginein mo, isang puno ng olibo. Eh napakaraming taba ng puno ng olibo, kaya nga may olive oil eh. Eh natabunan, no? Yung taba nun, hindi mawawala yun. Nandun, nakapreserve sa ilalim. Mga plants. Ganon din yung taba ng mga hayop, taba ng kung ano-anong mga hayop na milyon-milyon taong umiral at namuhay sa mundo. Naging parang preparation time. Napakaraming milyon taon noon. Kaya nung dumating ang Panginoon Kristo, tama ang Biblia na sabihin, mga huling araw na. Kasi hindi ka na magbibilang ng maraming taon eh. Kasi araw na lang sa panahunan ng Biblia. Kasi ang panahunan ng Biblia, bilyon-bilyong taon na po ang nakalipas bago nagkatao sa mundo. Yan ay sinasang-ayunan ng siyensya. Na sinasang-ayunan din ng Biblia na talagang bilyon-bilyon taon na umiiral ang mundo at ang universo. Eh sasabihin sa atin ng mga saksi ni Jehova, sasabihin ng mga Sabadista, mali yan sinasabi ni Soriano. Ang tawag dyan scientific. Meron silang tawag yung mga buzzers natin. Mali daw ako na bilyon-bilyon taon na. Kasi ginawa raw ang mundo, 6 na araw lang na 24-hour day period. Hindi po sa 10,000 taon ng mundo, bilyon talaga.
evidences on the planet proves to us that this planet have been existent for billions of years, and the universe also. Paano ko sa inyo papapatunayan ito? Ganyo, hindi nila alam kasi itong gamitin ang Biblia. Dito po sa Biblia, sa Ebreo, ito sa panahon na ni Pablo, isinite niya ito sa 1 Gs ng Ebreo. Pakinggan nyo mga kapatid. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamak, datapwat ikaw ay nananatili, at silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuutan. At gaya ng isang balabal, sila'y iyong bibilutin, at sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan. Ngunit ikaw ay ikaw rin, at ang iyong mga taon ay di matatapos. Yan. Kinukumpara ni Apostol Pablo ang existence ng Diyos sa existence ng nasa langit, nasa lupa. Sabi niya, ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Yung mga nandoon sa langit, gawa ng Diyos yun. Mga bituin, mga galaxy, mga planeta, mga heavenly bodies, lahat ng makikita mo, gawa ng Diyos yun Ito sa lupa, ganun din. Sabi ni Pablo, actually, kinopya lang ito ni Pablo sa Matandang Tipan. Ang pinagkopyahan niyan, yung aklat ng awit. 102:25, kapatid na Daniel, basahin mo. Nang una ay inilagay mo ang patibayan ng lupa, at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Sila'y uuwi sa wala, ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bihisan, parang isang kasuutan na iyong mga papalitan, at sila'y mga mapapalitan. Nakita nyo mga kapatid, ito pala nasa aklat na ng awit, at itong aklat ng awit, isinulat ito 1,000 taon bago panahon ni Pablo. The book of Psalms was written by David, Moses, and other psalmists 1473 BC. So ibig sabihin, nakasulat itong books of Psalms mahigit na pong 3,500 taon halos. 3,500 years mula nung isulat hanggang ngayon. Kulang na lang po ng kulang na konting taon, 3,500 years na nakasulat ito sa Biblia. Na ayon sa salmista, yung mga langit, yung ginawa ng Diyos doon, maluluma ang sabi. At mga papalitan, mauuwi sa wala yung iba. Ito nyo, sinasabi yan ni Pablo 2,000 years ago, inulit niyan sabihin yan sa Ebreo. Na ang sabi niya, ikaw Panginoon, nang pasimula, nilagay mo ang kinasasaligan ng lupa. Ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Yung mga langit, yung mga nasa langit, kung ano-anong nandun. Sila'y mga papahamak. Datapwat ikaw, yung Panginoon na gumawa, ay mananatili. Silang lahat malulumang gaya ng isang kasuutan. Naluluma pala yung mga nasa langit. Tama yung teacher ko nung grade 2 ako. Sabi nung teacher ko, di ko nakalimutan. Even stars grow old. Kasi ganito po. Para maintindihan nyo lang kapirasong maliit na kwento ko. Magre-recess kami, sabi nung teacher ko. Ang ulam doon sa kantin, ang ulam ay isda, sinigang na isda. Hindi kakain, sabi ng teacher ko. I do not eat fish. Sabi nung principal, why? Ma'am, I do not eat fish. I just want meat.
Ganun ba? You will grow old. Very easily, you will grow old if you are always eating meat. Sumagot yung teacher ko. Sabi niya, even stars grow old. Natandaan ko ngayon yun. Grade 2 lang ako noon eh. Aba nung mag-high school ako, pinag-aaralan namin yung mga itsura ng stars o yung kanilang kulay. Sabi nung teacher ko, pag ang star ay brilliant na puti, na bluish, ibig sabihin, na-reach niya na yung kanyang brilliance. Matagal na yung star na yon. Meron namang star na, nung araw kasi parang ganun hula-hula lang eh. Meron namang star parang reddish na, parang yellowish, matanda na yung star na yon. Pero hindi pa alam ng tao noon na yung mga stars na yan sumasabog. Na yung palang mga yan, mga bituin na yan, tumatanda, pagtanda, maiiba ang kulay, magiging red giant. Pag naging red giant, nagiging neutron star, sasabog, magkakaroon ng tinatawag na black hole. Ayan. May life cycle pala ang star. At ang star pala, mga kapatid, ang mga bituin, sa kanyang life cycle, it takes 7 billion years para ang star ay sumabog. From 3 to 7 billion years. Kumporme sa laki ng star. Mas malaki ang star, mas malaking malaki, ay mas may possibility sumabog yun. Yun ang nagki-create ng black holes. Alam na ngayon yan ng siyensya kasi nakita na nila, meron na silang telescope. Sa panahon ni Pablo, walang telescope. Walang nakakaalam na ang mga stars sumasabog. Pero nandito na sa Biblia, 3,500 years ago. Sabi, yung mga langit, yung mga nandoon, gawa ng kamay mo yan. Sila'y maluluma, parang bihisan. Mauuwi sila sa wala. At iyo silang papalitan. Kaya pala pag kami mga sumabog na mga galaxy, nagkaroon ng galaxy, nagkaroon ng collision of galaxy, nagbo-form ng panibagong galaxy. Nakita na ngayon yan ng mga siyentipiko ang ebidensya. Ang ebidensya na bilyon-bilyon taon nang umiiral ang universo, pero nakita lang ngayon sa ating panahon. Nakita lang ngayon, pero bilyon-bilyon taon na nakakaraan. Sino namang matino ang isip na tututol na bilyon-bilyon taon na? Para sumabog ang isang bituin, ang life cycle ng isang bituin from 3 to 7 billion years. Ayon sa siyensya, mas mabuti, basahin na natin. Mas matanda pa pala ngayon itong bagong isinusupply ng livescience.com. Basahin natin, kapatid na Daniel. How long do stars live? Stars live different lengths of time depending on how big they are. A star like our sun lives for about 10 billion years, while a star which weighs 20 times as much lives only 10 million years, about 1,000 as long. Ano? Iba-iba pala ang... Pero billions of years nabubuhay ang isang star bago sumabog. Sumasabog pala. Nasa Biblia yan, 3,500 years ago. Paano kung hindi maniniwalang ang Biblia ay talagang galing sa Diyos? Wala namang alam si Pablo nun tungkol sa telescope. Paano niya naisulat? Paano naisulat ng salmista, ni David, ni Moises, yung mga nasa aklat ng awit? 3,500 taon na ngayon ang nakakalipas na ang mga nasa langit pala naluluma, parang bisan, na sila'y mauuwi sa wala, sasabog, o kaya mapapalitan sila. Doon ko na-appreciate yung... Talagang marami akong iniisip. Hindi ko lang alam kung magkatugma po tayo ng frequency. Doon ko na-appreciate yung sinasabi na till this young world grows old. Very old na nga ngayon eh. Hindi na siya mag-grow old pa. Napaka-old na ng mundo.
4.5 billion years na ayon sa siyensya, which I believe because the Bible speaks of it. Kaya yung mga Sabadista, magsisi na kayo. Tinuruan kayo ng malinong Amerikanong nagturo sa inyo na ang mundo 7,000 years old lang. Mali yan. Pagkaganyan, saan ang galing yung dinosaur? Ibang mga tao hindi nagsusuri. Magsusuri ka in reality at saka Biblia. Ang guide mo, Biblia. Sabi ng Biblia, yung palang mga nasa langit, maluluma. Mauwi sa wala. Aba, tama si Pablo, 2,000 years ago. Meron ng mga stars nung panahon na yon na nawala na. Kaya meron ng black hole. Na-discovery lang yan itong 1970s. Wala pa pong 50 taon na na-discovery na may mga black holes. Yan palang black holes na yan, bilyon taon nang nakalipas, dyan sa mga black holes na yan, may mga malalaking star o bituin na nung matanda na yung bituin, sumabog na, kaya nagkaroon na ng black hole. Pakinggan nyo kung ano kahulugan ng black hole. Mga kapatid, ayon sa siyensya, black holes. Basa, kapatid na Daniel. Ito po, black holes. Stellar black holes form when the center of a very massive star collapses in upon itself. This collapse also causes a supernova or an exploding star that blasts part of the star into space. A black hole is a region in space where the pulling force of gravity is so strong that light is not able to escape. The strong gravity occurs because matter has been pressed into a tiny space. This compression can take place at the end of the star's life. Some black holes are a result of dying stars. Imagine these black holes were scientifically explained and discovered only very recently nung nag-aaral ako ng hanggang high school. Walang black holes. Pero ang nakakapagtaka, nasa Biblia na pala yun, na yung palang mga nasa langit, laluluma, nauuwi sa wala, o kaya sa ibig sabihin sumasabog, natutunaw, nagki-create ng black holes. Black hole is a region in space where the pulling force of gravity is so strong that light is not able to escape. The strong gravity occurs because matter has been pressed into a tiny space. Tingnan nyo ha, possible po ito nangyayari po ito sa atin Ang explanation nito, yung matters pinipress, sinisiksik, yung kanyang volume sinisiksik sa napakasiksik na siksik. Kaya ang possibility pag nasiksik, sumasabog. Ano ibig kong sabihin? Mga kapatid, tandaan nyo, ang inihulog sa Hiroshima at Nagasaki ay atomic bomb. Ano po yung atomic bomb? Sinisiksik po yung atom. Siniksik ng masiksik na masiksik. Para magkaroon kayo ng idea, gaano ba kalakas yung atomic bomb? Hindi po yan yung bomb ngayon. Mas matindi yung bomb ngayon No? Nuclear bomb. Nucleus na, hindi na yung atomic. Hindi na yung atom. Yung atomic pa lang, gusto ko pong, para doon sa mga normal na taong kagaya ko na hindi siyentipiko, tayo pong mga tao, halimbawa kasinla ako, 5'8" ako Medyo mataas-taas ako kaysa dito sa aking assistant sa studio. Itong assistant ko wala pang 5 Si Brad Alan. Ako 5'8". Pagka siniksik ako, yung atom sa katawan ko, pag siniksik, magiging kasinlaki lang po ng period. Sa paraan ng siyensya, nasisiksik nila yung atom. Inaalis nila yung mga spaces sa pagitan ng atom. Ang isang kasing laki kong tao, pag siniksik yung atom, magiging kasing laki lang ako ng period pag nagsusulat ka. Isipin mo, pag pinabayaan mo ngayon yung siniksik na sumabog,
Sasabog yun kasing laki ko. Period lang yun eh. Pero sasabog yun kasing laki ko. Di ang lakas ng sabog. Aba, yun pong atomic bomb. Pagkarami-raming atom na siniksik doon, alam nyo kung gaano kalaki yun? Halos kasing laki ni Brad Josel. Kung period lang ang sasabog na siniksik ang atom, magiging kasing laki ko. Kung yung siniksik na mga atom kasing laki ni Brad Josel, makikita mo ngayon gaano pagsabog na mangyayari.